Talaga? Sasama ka sa akin sa probinsya? Gulat na tanong ni Mia kay Ariana. Bakit, ayaw mo? Sagot ni Ariana. Hindi naman, pero baka hindi na ako makabalik dito. Bakit? Paano ang pag-aaral mo? Hihinto na ako. Wala nang panggastos si nanay, kaya mamamasukan na lang akong katulong. Talaga? Pwede ba akong mamasukan doon? Excited na tanong ni Ayana. Siya ka ba? Paano ang pag-aaral mo? Sa susunod na sem na lang ako mag-aaral para makasama ka. Sigurado ka ba? Payag ka na. Yes, sigaw ni Ariana. Naiiling na lang si Mira. Tanging si Ariana ang kaibigan niyang gusto, dahil pareho silang mahirap. Pag-uwi ni Ariana, tinawagan niya ang ama. Are you sure, sweetheart? Saan yan, dad? Gusto kong mapag-isa at I enjoy ang buhay ko doon. Don't worry, mag-ingat ako. Sinusuportahan siya ng ama sa gusto niya. Mabilis ang mga araw. Nasa bus station na sila, naghihintay ng biyahe. Magugustuhan mo talaga sa probinsya namin. Ang ganda ng tanawin. Talaga. May mga gwapo bang lalaki doon? Tanong ni Mira. Lalo na ang mga anak ni Maam Ramona, sagot ni Mira. Wow! Excited na ako, sabi ni Ariana. Namangha si Ariana nang makita ang lugar. Ang ganda. Sariwa ang hangin, sabi niya. Oh, di ba? Mas lalo mo pang magugustuhan kapag nakita mo ang mga gwapo, napatawa si Mira. Iba talaga ang tipo ni Ariana sa lalaki. Nang makarating sa mansyon, napawo si Ariana sa nakita. Anak, nandito ka na pala. Sino ang kasama mo? Tanong ng kanyang ina. Nay, kaibigan ko po si Ariana. Gusto rin po niyang mamasukan dito, sagot ni Mira. Hello po. Ako po si Ariana, bati ni Ariana at nagmano siya. Okay, doon na muna kayo sa kwarto ni Mira. Pupuntahan ko si Madam para ipagpaalam ka, sagot ng ginang. Salamat po, nakangiting sagot ni Ariana. Dahil umalis ang isang katulong, agad na pinalitan si Ariana. Marunong ka bang maglinis? Tanong ng ginang habang tinitingnan si Ariana mula ulo hanggang paa. Po, marunong akong maglinis, sagot ni Ariana. Magumpisa ka na sa trabaho mo, masungit na sabi ng ginang. Uy, tara na, yaya ni Mira. Alam mo ba, uwi si Senyorito Aron. Gwapo ba siya? Tanong ni Ariana. At mabait ka. Gusto mo bang ipakilala kita? Sagot ni Mira. Huwag na. Baka makita tayo ni Maam Ramona, pigil ni Ariana. Pumasok si Alfred, ang anak ni Maam Ramona, at niyakap ang kanyang ina. Ma'am, I missed you. Si Miles kasi, panay ang tawag sa akin, sagot ni Maam Ramona. Ang batang yun, mahal ka lang talaga niya, sabi ni Alfred. Lumabas si Ariana at Mira sa pinagtaguan nila. Buti na lang di tayo nakita, sabi ni Ariana. Pumasok na kayo, tulungan niyo akong maghiwa ng mga lulutuin, sabi ni Maam Ramona. Sige po. At tapusin lang namin to, sagot ni Mira. Pumasok sila sa kusina. Ikaw na maghugas ng karne, Mira. Ariana, ikaw na maghiwa, utos ni Maam Ramona. Okay po. Tahimik silang nagtrabaho nang pumasok si Alfred. Hello, Manang. Oh, bago pala tayong katulong, tanong ni Alfred nang makita si Ariana. Senyorito. Naghahanap siya ng trabaho, sagot ni Mira. Wow, hello miss. Alfred Virus, pakilala ni Alfred kay Ayana. Ariana po, sagot ni Ariana. Napansin ni Mira na hindi bitawan ni Alfred ang kamay ni Ariana. Yung kamay ko po, alanganing sabi ni Ariana. Binitawan ko na. Sorry, sabi ni Alfred at umalis. Love, tinakbo ni Miles si Alfred at niyakap siya. I missed you, sabi ni Miles. Pagdating ng tanghalian, lumabas si Ariana para sabihing handa na ang pagkain. Who is she, Mom? Tanong ni Miles. New maid, sagot ni Maam Ramona. I see, sagot ni Miles habang pinasadahan ng tingin si Ariana. Don't worry, hindi magkakagusto si Alfred sa isang katulong, sabi ni Rina kay Ariana. Sumabay ka na sa amin kumain, anyaya ni Alfred. Love, she's a maid at hindi bagay sa kanya na sumabay, tutol ni Miles. Tama si Miles, anak. Ang mga katulong ay katulong, hindi dapat sumasabay sa mga amo. Hindi yan magandang tingnan, sabi ni Rina. Tama ho ang mommy mo at nobya mo, senyorito. Hindi magandang tingnan na sumasabay kami, kaya kumain ka na lang, sabi ni Ariana. Napigilan ni Alfred ang ngiti, habang si Miles ay nagalit kay Ariana. Ngunit hindi nagpatinag si Ariana at nakangiti pa rin. Hoy, bakit mo pinatulan yon? Tanong ni Mira kay Ariana nang makalayo sila. Akala mo kung sino, pareho lang tayong kumakain ng bigas,
sagot ni Ariana. Paano kung paalisin ka ni Ma'am Ramona dito? Tanong ni Mira. Bakit naman nila gagawin yon? Wala naman akong sinabi, sagot ni Ariana. Hayaan mo na sila, problema na nila yun, sabi ni Ariana habang nagbabalik na sa trabaho. Samantala, si Landon ay nagtanong sa kanyang ama tungkol kay Ariana. Nami-miss ko na siya. Hayaan mo siya, dalaga na siya, sagot ng ama. Love, gusto kong mamasyal. Isama natin si Ariana, sabi ni Miles. Okay, sagot ni Alfred. Kahit alam niyang mahihirapan si Ariana. Nag-alala si Mira kay Ariana. Okay ka lang ba? Baka gawing yaya ka ni Ma'am. Huwag kang mag-alala, okay lang ako, sagot ni Ariana. Sa mall, habang namimili si Miles, palihim na sinisulyapan ni Alfred si Ariana. Are you okay? Tanong ni Alfred. Okay lang ako, sagot ni Ariana. Hey love, kanina pa kita tinatawag, sabi ni Miles. Sorry, tinitingnan ko lang kung kakilala ko, yung tao doon, sagot ni Alfred, na nagdulot ng pag-ubo kay Ariana sa kasinungalingan. Anong nginingiti-ngiti mo? Tanong ni Miles kay Ariana. Kailangan palaging nakangiti, sagot ni Ariana. At sino ang mga agaw sa boyfriend ko? Subukan mong agawin siya at sisiguraduhin kung magsisisi ka, banta ni Miles. Stop it, Miles. Kung hindi ka titigil, mas mabuti pang umuwi na lang kami, sagot ni Alfred. Pagdating sa mansyon, nag-away ang dalawa. Bakit ka nagagalit? Wala namang ginagawa si Ariana, sabi ni Alfred. Galit ako sa kanya, dahil katulong lang siya, sigaw ni Miles. Hoy, ano bang ginawa mo? Bakit galit na galit si Ma'am? Tanong ni Mia kay Ariana. Wala akong ginagawa, nakasunod lang ako sa kanila, sagot ni Ariana. Naku, siguradong magagalit si Ma'am pag nalaman niyang ikaw ang dahilan ng pag-aaway, sabi ni Mira. Ngunit tahimik lang si Ariana at hindi na nagkomento. Hayaan mo na sila, problema na nila yun, sagot ni Ariana habang nagbabalik sa trabaho. Samantala, si Landon ay nagtanong sa kanyang ama tungkol kay Ariana. Nami-miss ko na siya. Hayaan mo siya, dalaga na siya, sagot ng ama. Come on, Dad. Huwag mong sabihin na hindi ka nag-alala, sabi ni Landon. Tiwala ako sa kanya, alam niyang tama at mali, sagot ng ama. Pero hahanap pa rin si Landon ng paraan para matunton ang kapatid. Pasensya ka na, napag-initan ka ni Miles. Nagsiselos lang siya, sabi ni Aaron kay Ariana. Bakit siya magsiselos? Wala ba siyang tiwala sa'yo? Tanong ni Ariana. Hindi ko rin alam. Ngayon lang siya naggaganyan mula nang dumating ka, sagot ni Aaron. Natatawa si Aaron sa kanya. Nawawala ang sakit ng ulo ko, dahil sa'yo, kalog kausap. Talaga. Wow, ang haba na ng hair ko, sagot ni Ariana. Pero naudlot ang ngiti niya nang dumating si Rina. Who told you na pwede kang lumandi sa anak ko? Tanong ni Rina kay Ariana. Isa kang katulong na gustong sirain ang relasyon ng anak ko. Ma'am, stop it. Hindi ako nilalandi ni Ariana, sagot ni Aaron. Umalis ka sa harapan ko, galit na sabi ni Rina. Nagpaalam si Ariana at inirapan siya ni Rina. Pinagalitan ka na naman, tanong ni Mira. Wala yun. Hindi naman ako gumagawa ng masama, sagot ni Ariana. Ang tapang mo, kahit kay Mami, sabi ni Mira. Anong kaya kung agawin ko si Senyorito Aaron? Tanong ni Ariana. Hoy, baka palayasin ka ni Ma'am, nag-alalang sagot ni Mira. Nagbibiro lang ako, natatawang sabi ni Ariana. Darating ang isa pang anak ni Ma'am Ramona sa susunod na linggo. Wow, ilang taon na siya? Tanong ni Ariana. Magtenegatibo 26 na siya sa susunod na buwan, sagot ni Mira. Gwapo ba siya? Tanong ni Ariana. Sa tingin mo, hindi ba? Sagot ni Mira. Mabilis na lumipas ang araw, at nang dumating si Milo, halos malaglag ang panga ni Ariana sa ganda ng lalaki. Para siyang nakakita ng anghel na bumaba sa lupa. He, can you hear me? Tanong ni Milo kay Ariana, na agad napansin ang pagkataranta ng dalaga. Ay yes po, senyorito, sagot ni Ariana. Tumaas ang kilay ni Milo nang makita ang ayos niya. Hindi ganyan mag-ayos ang isang maid. Wala ka bang uniform? Para kang prostitute sa suot mo. Nagdawanan ang ibang maid, habang si Mira ay naawang nakatingin kay Ariana. Alam niyang nainsulto ito. Nang makaalis si Milo, nilapitan ni Mira si Ariana. Pasensya ka na, nakalimutan ko. Ayaw ni Senyorito Marcos na magsuot ng ganyang damit ang mga maid. Gusto niya naka-uniform. Kuya, sigaw ni Ariana nang makita ang ngiti ni Miles na patakbong nilapitan ang bagong dating. How are you here? Tanong ni Miles sa babae. Okay lang, kuya. Nandito na kayo ni Aaron, kasama ko sa mamasyal,
sagot ng babae. Pero pagkatapos ng birthday ko, babalik na ako sa trabaho. At least nakasama pa kita na matagal, sagot ni Miles. Nainis si Ariana sa babae, na parang nakakapit kay Milo at hindi siya pinansin. Ariana, igawa mo kami ng snacks at dalhin mo sa hardin, utos ni Rina. Sige po, ma'am, maiksing sagot ni Ariana bago umalis. Pagdating ni Milo sa hardin, nagtanong si Aaron, kamusta ang trabaho, kuya? Okay naman, minsan sakit sa ulo, sagot ni Milo. Mira, napupusuan ka na bang babae? Wala pa akong nagugustuhan. Ayoko sa babaeng pera lang ang habol, sagot ni Mira. Ikaw, kailan nyo balak magpakasal ni Miles? Tanong ni Aaron, na napaupo sa tanong. Darating din kami diyan. Gusto ko munang i-enjoy ang buhay namin, sagot ni Miles. Pagdating ni Ariana sa hardin, nagtatawanan ang lahat. Bakit ang tagal mo? Kanina pa kami naghihintay, pang-insulto ni Miles. Ngunit ngumiti si Ariana. Okay lang, mamit. Mas maganda naman ako sa sinasabi mong bata, sabay kindat niya. Hambog ka pa, sagot ng dalaga kay Ariana. Okay lang maging pilingera, ma'am, kung totoo naman, sagot ni Ariana habang inilalapag ang snacks. Enjoy ka po sa snacks, ma'am, sabi niya bago umalis. Ma'am, hindi ko talaga gustong ugaliin ng bago mong mait. Isa lang naman siyang katulong, inis na sabi ni Miles. Hayaan mo na lang siya, iha, sabi ng ginang. Tumahimik si Miles, ngunit gusto na niyang sakalin ang bagong katulong. Naiiling na lang si Marcos na nakikinig sa dalaga. Isa si siya sa Mira ayaw sa ugali ng bagong katulong dahil sa kilos pa lang ng dalaga, ay alam niyang Mira kakaiba rito. Yun ang hindi niya gusto. Pero ang pagiging matapang nito ang talagang gusto niya na ang ibig sabihin ay nakuha kaagad nito ang atensyon niya. Ano, ang gwapo ni Senyorito Marcos. Hindi ba mas gwapo pa siya kay Senyorito Aaron? Nakangiting sabi ni Mira sa kaibigan. And I want him to be mine, nakangiting sabi ni Ayana. Ang tanong kung magugustuhan ka ba niya? Then I want to TRY. Tingnan natin kung makakatanggi pa ba siya sa akin sa gagawin ko sa kanya. Ha? Bakit? Anong gagawin mo? Hoy, baka kung ano yung binabalak mo natatakot na sabi ni Mira. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong gagawin sa kanya no. Nakahinga naman ng maluwag si Mira, dahil sa narinig. Mabilis lang na lumipas sa mga araw. Dumating na ang kaarawan ni Milo. Busi ang lahat ng mga katulong maging si at si ay naging busi rin. Nagsidatingan na ang mga bisita, maging si at ang ama nito ay dumating na rin. Wow, you look so beautiful, love. Puri ni Alfred sa nobya niya. Thank you, love. Ikaw rin naman, ang gwapo mo ngayon. Ngayon lang ba ako naging gwapo sa paningin mo? Nakasimangot na sabi ni Aaron. Of course not, love. Gwapo naman talaga at mas lalo pa ngayon. Nakangiting ani ni Miles sa nobyo. Ipinulupot na niya ang kanyang kamera sa braso ng binata, at sabay na silang umupo sa upuan na para sa kanila. Wow, ang gwapo talaga ni Senyorito Milo sa suot niyang tukso. Parang gusto ko na lang managinip, ani ng isa pang katulong. Lihim namang napangiti si Ariana, dahil hindi lang pala siya ang Mira gusto kay Milo, pero hindi siya makakapayag na Mira ibang magmira. Ari nito kung hindi siya lang dapat. Nagkakasayahan ang lahat, hindi pumasok sa loob ng venue sila Ariana, dahil pinagbawalan sila ng amo nilang babae. Anak, baka gutom na kayo ni Ariana, ikukuha ko kayo ng pagkain, ani ng ina ni Mira. Sage, nay. Samahan mo na rin ang wine, bawal kasi kaming kumasok diyan maliban sa Tumango lang ang kanyang ina at tumasok na sa loob ng venue. Hay, ganito ba talagang Mira ayaman kung magparty? Hindi ka pwedeng pumasok kung hindi ka naman Mira aman, sa kanila lang naman siguro bes. Naman siguro lahat, pagtatanggol ni Ariana sa ibang Mira ayaman. Nagkibit balikat lang si Mira at nang dumating ang pagkain nila, ay sabay na silang kumain sa kusina. Nang matapos ang party ay lasing na nang pumasok sa mansyon si Marcos. Nahihilo na siya, pero hindi ganon kalasing kaya kita pa niya ang babaeng papaldapit sa kanya. Senyorito, lasing ka na yata Ihahatid na lang po kita sa kwarto mo, baka mahulog ka pa riyan sa hagdan. Sabay hawak ni Ariana sa kamera ng lalaki. What are you doing, woman? Angil nito kay Ariana. Wala ho, senyorito. Ihahatid lang ho kita sa taas at saka. Bakit ang sungit mo? Ikaw na nga ang tinutulungan ikaw pa ang galit. Nakalabing sabi ni Ariana, habang akay ang amo paakyat sa hagdanan. Huwag ka na hong magpabigat, baka parehas pa tayong mahulog. Reklamo ni Ariana, kaya wala sa sariling napatayo na maayos si Milo. Nang makarating sila sa loob ng kwarto, ay kaagad na pinaupo muna ni Ariana ang binatang amo,
at sandaling tinitigan nito. "Don't look at me like that, woman," matigas na ani ni Milo. "Hay, kahit lasing ka ang sungit mo pa rin. Hindi ka ba marunong magsalita ng mahinahon?" Puna ng dalaga sa kanya. Sa halip na sumagok ay mabilis na hinila ni Milo si Ariana at pinaibabawan. "Senyorito." "Sandali." Naputol ang sasabihin pa sana ni Ariana nang takpan ni Milo ang bibig niya. Unti-unting inilapit ni Milo ang mukha niya sa loob ng dalaga, na siyang nagpasingit nang lumapat sa tenga niya ang labi nito, at pinataka ng pinong halikang gilid nito, ay kaagad na napapikit si Ariana shocks, ura niya sa isipan nang bumaba ang halik ni Marcos sa lig niya. "Senyorito." "Sandali." Ang reklamo sana niya ay naging ungol na alam niyang hindi niya mapipigilan si Milo, dahil kahit anong gawin niya, para makawala dito ay hindi niya magawa, dahil kahit nakainom ito ay malakas pa rin tudala ng kakaibang pakatimdam, ay tuluyan nang bumigay si Avil sa lalaking pinagpapantasyahan niyang kahit halik lang sana, ay okay na ngayon, ay hindi lang unang halik niya ang nawala pati virginity niya, ay naibigay na niya sa lalaki. Nagising si A sa mahinang tunog ng cellphone niya, at nang makitang tumatawag ay agad niya itong sinago. "Dad." Mahina niyang sagot sa kanyang ama, nakikinig lang siya, at nang ibaba niya ang tawag, ay napabuntong hininga na lang siya. "Sana hindi pa itong huli nating pagkikita," bulong niya sa binata, bago pinataka ng halikang labi nito. Tumira o siya't nagbihis, nasa kwarto pa rin siya ni Milo, 4 oras pa lang ng madaling araw, kaya dali-dali na siyang lumabas sa kwarto nito, habang wala pang gising. Nagising si Milo sa masakit ang ulo niya. Nang maalalang nangyari, ay kaagad niyang kinapa ang katabi, pero wala na raon ang hinahanap niya. "Where is she?" galit na tanong ni Marcos kay Mira. "Ah, senyorito, maaga po siyang umalis uwi na raw po siya sa kanila, dahil nagkaproblema daw po sa kanila." Takot na paliwanag ni Mira. Hindi niya alam kung anong ginawa ng kaibigan, bakit ganon kagalis sa kanya si Marcos, naihilamos na lang ni Marcos ang kamera niya sa kanyang mukha. "Do you know kung saan siya nakatira?" Mahinahon niyang tanong kay Mira. "Pasensya na senyorito, pero hindi ko po alam kung saan nakatira si Ariana Magkaibigan lang po kami sa school na pinapasukan ko, pero ni minsan na hindi ko pa nakita at nakilala ang magulang niya." Mahabang paliwanag ni Mira sa amo. Umalis na walang paalam si Milo, lalo lang sumakik ang ulo niya nang walang nakuhang impormasyon tungkol sa dalaga. Sa mga nakalipas na araw ay palaging wala sa mood si Milo, hindi rin ito nakakausap ng maayos ang kanyang ina. "Babalik ka ng Mira nila, ma'am. Marami akong naiiwang trabaho paliwanag ni Milo sa kanyang ina. "Marami kang naiwan na trabaho doon o gusto mo lang hanapin ang babaeng yon?" "Ma'am, mali ka nang iniisip. Kung ganon, bakit ka nagmamadaling bumalik ng Mira nila? Alam mo bang napilitang magpakasal si Aaron kay Miles dahil sa babaeng yon, dahil palagi silang nag-aaway, dahil kay Ariana, kaya't hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi natatapos ang kasal nila, ma'am. Hindi pa kasal ni Aaron ay nandito na ako. Promise. Kailangan ko lang talagang balikan ang trabaho ko roon." Ayaw man ni Rina na umalis ang panganay niya, wala na siyang nagawa. Umalis na si Marcos na hindi man lang siya nagpapaalam ng maayos sa kanyang ina "Akala ko ba matatagalan ka pa?" tanong ng kanyang kaibigan sa kanya. "Bakit gusto mo pa bang gumawa sa trabaho ko? Pwede naman akong bumalik ron kung gusto mo." Biro niya sa kanyang kaibigan. "Siya ka ba? Hindi ko trabaho ang mga iyan tapos sa akin mo pa pinapatrabaho." Naiiling na lang si Milo, dahil halatang pagod ang kaibigan sa pinapagawa niya, habang wala siya sa kumpanya. "Sige na, umalis ka na." Mabilis na tumira o sigin at iniwan ang kaibigan sa opisina nito. Kinabukasan ay pumunta sa isang agency si Milo. Kumuha siya na magaling na detective para hanapin si Ariana. "Sakto lang ang dating mo, Emar Villaruiz, dahil walang trabaho ngayon ang isa naming detective. Halos lahat kasi ay busy sa mga trabaho nila, kaya I recommend ko sa'yo si Leonel. Isa siya sa inaalagaan ngayon ng agency namin, dahil sa galing niya, at mapagkakatiwalaan mo siya pagdating sa trabaho." Nagulat si Leonel nang makita ang larawan na gustong ipahanap sa kanya ng bago niyang kliyente. Pero hindi niya yun pinahalata sa kausap. "Babalitaan na lang kita kung Mira balita na ako sa pinapahanap mo, Emar Villaruiz." Nakipagkamira si Leonel sa binata, bago ito nagpaalam sa kanila. "Dad, no. Yes, sweetheart, but Dad, no BS. Anak, lilipat ka na ng school this year, whether you like it or not." Hindi alam ni Ariana kung bakit siya inilipat ng kanyang ama ng school samantalang Mira sarili naman silang paaralan. "Pupwede po bang humingi na lang sao ng pabor, Dad?" "What is it?" "Pupwede po bang mangupahan na lang din ako ng bahay doon malapit sa school na lilipatan ko?
Alam mong ayokong maraming nakabantay sa akin lalo na't anak mo ako. Mahinahon ang pakiusap ni Ariana sa kanyang ama. Okay, pero Mira nakabantay pa rin sa'yo. Hindi na tumutol pa si Ariana sa gusto ng ama niya. 3 years na lang at makakatapos na siya sa kanyang kurso, kaya hinayaan na lang niya ang kanyang ama sa gusto niyang gawin. Come in, mahinahong sabi ni Milo habang nasa papeles ang kanyang tingin. Good morning, sir. Good morning, balik na bati niya sa bagong dating. Eto na po ang resulta ng pinapahanap mo, sir, at good luck. Napag-alaman kong brat at maldita ang babaeng yan, mukhang mapapasubo ka, nakangiting ani ni Lionel. What do you mean? Takang tanong ni Milo sa kausap. Wala. Ang sabi ko matapang ang batang, yan kaya good luck sa panliligaw mo sa kanya. Nakangiti pa rin na sabi ni Lionel. Thank you. Tip ko sa'yo, salamat uli. Sig sir, salamat, good luck at mauna na ako. Sao masaya si Lionel, dahil nakatipon siya, at swerte siya sa mga click niya ngayon, dahil ang laki na natanggap niya sa mga ito. So you're truly Abraha. Nagkakamali ka ng lalaking gustong paglaruan. I want to play with you, young laddie. Nakangiting sabi ni Milo, habang nakatingin sa babaeng nasa larawan na hawak-hawak niya. Ariana, here, tawag ni Gwen sa kanya. My gosh Gil, nandito ka na nga in real. Akala ko nagbibiro ka lang. Kailan naman ako nagnungaling sa'yo, Hindi pa naman. Akala ko lang naman. Mabutit nandito ka na para Mira kasama na ako rito. Magkaklase lang sa 2 subject si Gwyneth at Ariana dahil magkaiba ang kurso nila. Kamusta ka naman? Akala ko ba nasa bakasyon ka? Umuwi na ako. Inauwi na kasi ako ng papa ko Hay, akala ko talaga titigil ka na nilipat na nga pala ako ng school sa susunod na klase. Malungkot niyang sabi sa kanyang kaibigan. Bakit naman? Takang tanong ni Gwen sa kaibigan. Masyado rang mahal ang tuition dito Hindi kaya ng budget nila papa? Pagsisinungaling ni Ariana. Tulad ni Mira ay wala ring alam si Gwen sa totoong pagkatao ni Ariana. Tinatago niya ang totoong siya, para na rin sa kaligtasan niya. Pagdating sa classroom ay umupo sa pinakadulo si Ariana, para hindi siya ma-center of attraction, pero sadyang Mira gustong guluhin siya. Ariana, flowers for you, sana tanggapin mo, si Asher Ander yon, manliligaw ni Ayana sa room nila. Magpapakipot pa akala mo naman kung sinong maganda, parinig ng isa pa nilang kaklase kay Ariana. Hoy huwag kang magsalita ng ganyan, kahit nga kalingking nga na wala ka pa sa ganda ni Ariana, inggit ka lang kaya kaganyan. Pagtatanggol ni Gwen kay Ariana. Hayaan mo na siya Gwen Asher, pasensya ka na pero hindi ko matatanggap ang bulaklak na yan, tigilan mo na rin ang kakabigay sa akin ng kung ano-ano, masasayang lang yung effort mo, dahil Mira iba na akong mahal. Malumanay na sabi ni Ariana. Laglagang balik at naumupo si Asher Ander sa upuan niya, totoong mahal niya si Ariana, at nasasaktan siya sa pag-amin nitong Mira. Mahal na siyang iba asumera talaga, ayaw niya kay Asher Ander, mas gusto siguro niya mas Mira aman pa kay Asher Ander gold digger. Si Talia yon, isa sa Mira ayaw kay Ariana. Baka yan ang tinuro ng kanyang magulang sa kanya, kaya ayaw niya kay Asher, dahil gusto niyang mas Mira aman pa kay Asher. Sabay tawa ni Talia. Ang kaninang nagtatawanan ay nawala ng mahawakan ni ay ang buhok ni Tan, at kaagad na pinagsasampalto nagkagulo sa loob ng classroom. Dahil kay Ariana marami ang gustong aat sa kanila. Pero mas marami ang gustong makita kung anong kayang gawin ng dalaga kay Talia. Anong nangyayari dito? Agad na patigil si Ariana sa ginagawa sa kaklase niya nang marinig ang boses ng bagong dating pag-angat niya ng tingin, ay kaagad na nasalubong niya ang malamig na tingin, at madilim na mukha ni Marcos. Sa halip na matakot ay napakurap lang si Ariana, na nakatingin sa lalaking nakatayo sa mira pintuan. Nang pumasok ang prof nila Ariana, ay kaagad na pinatawag sila nito sa guidance office. Prof, no siya lang pong Mira kasalanan at siya ang nabuno sa akin, bakit pati kami mapaparusahan? Reklamo ni Tan at ng kaibigan niya, gusto nyo bang dodoblehin ko pa ang parusa nyo? Sila lang naman po, kasi ang nagrereklamo. Walang ganang sabi ni Ariana. Miss Montejo, kung maulit pa ito mapipilitan akong ipatawag ang magulang mo para humarap dito. Napabuntong hininga si Ariana. Ayaw niyang mapatawag ang magulang niya, siguradong mapapagalitan siya ng kanyang ama't ina pag nalaman ang ginawa niya. Paglabas sa guidance office ay tahimik na naglalakad sa hallway si Ariana nang Mira biglang humablo sa kanya at pinasandal siya sa peder. Hindi siya makasigaw dahil tinakpan ng kamera nito ang bibig niya. Pero sadyang matalino si A. Dahil kinagat niya ang kamera ng lalaki dahilan para mapamura ito. Damit blie, why did you do that? Nang lalaki ang mata ni Ariana na mabusesan ng lalaki. Senorito, milugulat na sabi ni Ariana.
Stupid, you're not my made to call me that, call me Milo. Hinila ni Milo ang dalaga papunta sa kanyang opisina, mabuti na lang at wala namang estudyante doon, kaya walang nakakita sa kanila. Kaagad na hinubad ni Marcos ang suot niyang maskot, kaagad na sinunggaban ng halikang dalaga. Sa ilang araw na nawala ito sa paningin niya, ay inaamin niyang namiss niya ang makulit na dalaga. Matapos kapusin sa hininga, ay saka palang binitawan ni Marcos ang labi ng dalaga, para na siyang naa-addict sa tamis ng labi. Nito mapanukso siyang tinignan ng dalaga. Na mismo ako, ano kaya mo ako sinundan rito? Nakangiting tukso ng dalaga sa kanya. Hindi kita namis at hindi kita sinundan, huwag kang asumera. Agad na nakagat ni Ariana ang labi niya, and magsungit na naman ang binata sa kanya. Pero ayos lang, natikman naman niya ulit ang labi ng binata. Ano nga palang pinunta mo rito? Kung hindi mo ako sinusundan, sa kalang na itanong ng dalaga kung bakit ito nandoon. Dito ako nagtuturo. Nanlaki ang mga mata ni Ariana na nakatingin sa binata. Really, malaking ngiting sabi ni Ariana. Yes, at ayoko sa estudyanteng breath. At palaging nakikitang naaway na tahimik si Ariana. At hindi nakatingin ng diretso sa binata. Isa ako sa magiging professor nyo. Kaya utang na loob, huwag kang pasaway dito kung ayaw mong ipatawag ko ang magulang mo. Pananakot ni Marcos sa dalaga. Agad na napatingin si Ariana sa binatang katabi. Tumango lang siya rito. Bilang pagsang-ayon, ayaw niya rin naman na magpatawag ang magulang niya. Dahil sa kanya, oh my gosh. Bumilog ang mata ni Ariana na maalala ang parusa niya. Bliay, maiksing tanong ni Marcos, yung parusa ko. Hindi ko pa pala nagagawa na pailing si Milo na nakatingin sa dalagang papaalis na. Pero biglang huminto si Ariana, at nag-flying kiss pa sa binata. Bago ito tuluyang umalis, na pangiti na lang naiiling si Milo sa dalagang kalalabas. Lang pasaway, mahina niyang ani. O kamusta ang maglilinis ng stockroom, okay ka lang ba? Nakangiting sonitalia. Kay Ariana na makapasok ito, okay lang naman, nag-enjoy ako. Nakangiting sabi ni Ariana. Nainis naman si Tan nang makitang parang wala lang kay Ariana ang maglinis ng stockroom. Hindi na ito pinansin ni Ai at nakangiti na lang niyang hinawakan ang kanyang labi. Okay ka lang ba talaga, Avi? Pasensya ka na kung hindi kita na ipagtanggol kanina. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Paninigurado ni Ai sa kaibigan niya nang pumasok ang professor nila. Ay halos mapatulala ang lahat. Hindi lang kasi gwapo si Milo, makisig din ito, kaya marami ang napahanga sa kanya. Good morning, ako ang bago niyong Prof. Milo Villaruiz. Sit down properly. At ayoko na maingay habang nasa klase ko, understood? Kusang napalunok sa kanilang sariling laway ang mga estudyante ni Milo. Hindi lang pala ito gwapo, istrikto din ito pagdating sa pagtuturo. Napangiti si Ariana nang makita ang mga mukha ng mga kaklase niya, na para bang takot makagat ng halimaw. At nang tumingin siya, kay Milo ay seryoso lang ito, habang nasa hawak na libro ang mga mata. Pagdating sa tanghalian ay lumabas na si Ariana mula sa room niya. Ay nauna na ang kaibigan niya sa kantin. Dahil Mira, kailangan pa siyang kausapin. Pero naudlot ang paghakbang niya na Mira humarang sa kanyang estudyante. Hello Miss Montejo, pwede bang manligaw sa'yo? Preskong ani nito, ayaw mambastos ni Avelyn ang kapwa niya. Pero sa ipinapakita ng lalaki, parang isa siyang babaeng susunod dito. Paano kung ayoko? Hindi katulad mo ang type ko. Akmang aalis na siya nang hawakan siya ng lalaki. Sa tingin mo ba makakaalis ka nang hindi sumasang-ayon sa gusto ko? Ang yabang mo rin, ano, pakipot ka pa. Hindi ka naman Mira aman. Nakangising sabi ng lalaki. Bitawan mo nga ako, ano ba? Pagsigaw ni Ariana. Pero lalo pang hinigpitan ng lalaki ang pagkakahawak sa kanya. At pilis siyang hinihila. Nakailang hakbang pa lang ang lalaki nang bigla na lang itong bumulagta sa semento. Kaagad na tumakbo si Ariana sa lalaking nagligtas sa kanya. Dahil sa takot na baka hawakan siya uli ng lalaki, sa lakas ng kamao na tumama sa lalaki, ay nakatulog ito kaagad. Salama. Nanginginig niyang sabi sa lalaki. Hinila na siya nito at pinasok sa kanyang opisina. Na mabuti na lang at wala ng estudyante sa classroom nila, dahil nauna nang umalis sa mga ito. Maupo ka lang diyan at kukuha ako ng gamot para diyan sa kamera mong namumula. Mahinahong sabi ni Marcos sa dalaga. Nang tignan niyang balat ay namumula nga ito. Dahil sa maputi siya ay hindi maitago ang bakas ng pagkakahawak sa kanya nung lalaki. Huwag kang gumalaw, pinigilan ni Marcos ang dalaga. Dahil sa sakit ay napapikis si Ai nang idikit ni Marcos dito ang kinuha niyang ayes. Masyado bang masakit? Nagulat na lang si Aveni nang hipa ni Marcos ang pasa niya sa kamera. Kusang kumabog ang dibdib ni Ariana na makitang seryoso lang si Milo na hinihipan ng pasa niya. At nang mag-angat ito ng tingin, ay nagsalubong ang tingin nilang dalawa. Unang nagbawi ng tingin si Ariana. Siya ang klase ng tao na hindi nagpapatinag sa tingin lang, pero ngayon, para siyang biglang nawalan ng lakas sa tingin pa lang nito sa kanya. Sa susunod, mag-ingat ka, hindi sa lahat ng panahon Mira tutulong. Kailangan kilalanin mong mabuti ang mga taong nasa paligid mo.
Salamat, malumanay na sabi ni Ariana sa prof niya na pabuntong hininga si Marcos bago niyakap ang dalaga komportable na nakayakap si Ay sa binatang propesor. Hindi niya lubos maisip na Mira, ayakap pa niya itong muli, para siyang hinihel. Habang yakap niya ang binata, hanggang sa makatulog na siya. Malakas din ang tama mo diyan sa batang yan ano. Nakangiting sabi ni Gin sa kaibigan niya, nakayakap kasi si Ariana sa kanya nang pumasok siya sa opisina nito. Sigurado ka na ba sa kanya? Alam ko hindi ka pumapatol sa bata. Pero ngayon parang tinusok ko na ng kupido. Nanunuksong sabi ni Gin kay Marcos. Ano ba kasing nangyari diyan? Namumulang braso niyan? Takang tanong ni Jen sa kaibigan. Gusto siyang isama ng sapilitan, mabuti lang at nakita ko siya. Mahinahong sabi ni Marcos. Anong plano mo sa batang gustong isama siya kanina? Tanong ni Jen. Kay Marcos, i-out mo siya rito sa school, ikaw nang bahalang maghanap ng dahilan. Napaka mo sa kanyang ulo, Sigan. Kahit wala namang makatido nun, bakit ba kasi sa dami mong magugustuhan ang batang yan? Pareklamo ni Gin sa kaibigan. Huwag ka ng maraming tanong, sige na lumabas ka na. Pagtataboy ni Marcos sa kaibigan. Ewan ko sa'yo, diyan na nga kayo. Pagkalabas ng kaibigan ay mariing tinitigan ni Marcos ang mukha ng dalaga sa sofa habang mahimbing itong natutulog. Sino ka ba talaga? Bakit walang makuhang impormasyon sa iyo ang tauhan ko para alamin ang tunay na ikaw? Mahinang ani ni Milo habang hinahaplos ang pisngi ng dalaga. Hindi na naka-attend sa kanyang huling subject si Ariana, nang matagalan siya ng gising. Hindi rin naman siya ginising ni Milo, kaya napasarap ang tulog niya. Napatingin siya sa kanyang relo, at 4 oras na dali-dali niyang kinuhang bag niya at sinilip muna niyang labas bago siya lumabas ng opisina ni Milo. Hoy, napapitlag si Ay ng gulatin. Siya ni Gwen, saan ka ba nagaling? Bakit wala ka sa huling subject natin? Nagtatakang tanong ng kaibigan niya. Ano kasi nakatulog ako? Isa naman, huwag mo itanong, halika na. Hinila na ni Ariana ang kaibigan palabas ng university. Dahil Mira sundo si Gwen na una na itong umalis kay Ariana. Pagkaalis nito, ay saka palang pumara ng taxi si Ariana. Kapapasok pa lang niya ng bahay na magring ang cellphone niya, at unknown ang nakalagay. Hello, where the hell are you? Nagulat si IN makilala niya ang boses sa kabilang linya. Nakagat niya ang labi, at pilit na pinipigilan ng kilig na nararamdaman. Bakit na mismo ako, boss? Pasensya ka na hindi na ako nakapagpaalam. Nasa bahay na ako. Sabihin mo sa akin kung nasan ang bahay mo. Mahinahong sabi ni Milo sa dalaga. Bakit pupuntahan mo ako? Dapat bang maligo na ako? Para pagdating mo nakaready na ako. Hindi na napigilan ni Ay ang kilig niya ngang maisip na pupuntahan siya ng lalaki. Just tell me kung saan ang bahay mo, pupuntahan kita. Agad na napatalon sa sofa si Ariana ngang marinig ang sinabi ng lalaki. Kaagad niyang binigay ang address niya rito para mapuntahan siya nito. Pagdating ni Marcos sa bahay na sinasabi ni Ariana, ay kaagad siyang kumatok na kaagad namang pinagbuksan ni Ariana. Yurehire. Nakangiting ani ni Ariana sa binata. Pasok ka. Kaagad na pumasok si Milo at inilibot ang tingin sa loob ng bahay. Hindi ito masyadong malaki, pero kumpleto ito sa kagamitan. Ikaw lang mag-isa rito, kaya free kang pumunta rito pag wala kang klase. Nakangiting ani ni Ariana. Silly. Nakangiting sabi ni Milo, you want juice coffee or me? Mas lalong napangiti si Milo sa sinabi ng dalaga sa kanya. You want to play with me? Hindi ako naglalaro, kung yan ang inaakala mo, diretsong sabi ni Ariana. Really ha? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Inis na tinignan ni Ay ang binata. Sa tingin mo ba ibibigay ko sa'yo ang virginity ko kung gusto ko lang makipaglaro? Swerte mo naman yata. Kung ganon, mahal kita, yan ang totoo. Prangkang sabi ni Ariana sa binata. Hindi makapaniwalang nakatingin si Milo sa dalaga. Are you out of your mind, ladi? Matanda na ako. Kumpara naisip mo ba yun? Hindi mo ba naiisip kung anong sasabihin ang iba sa'yo pag nalaman nilang totoo So what kung ikaw ang TY at gusto ko bakit sila bang magpapakain sa atin? Kung magpapakasal tayo, lumabas na ang totoong ugali ni Ariana. Bata ka pa nga. Dahil hindi mo pa alam na tigilan sa pagsasalita si Milo and Kelly han siya ni Ariana, at diretso siya nitong tinignan. I'm not a baby, Milo, at patutunayan ko yan sa'yo. Kaagad na pinagdaop ni Ariana ang labi niya, at ng binata hindi niya alam. Pero naadik na rin siya sa tamis ng labi nito. Imbis na tugunan ng halik niya, ay pinabayaan lang siya ni Milo. Nang kusang bumitaw ay kaagad na lumira si Ariana sa binata. I'm sorry. Namumula sa hiya si Ay nang hindi man lang tugunin ni Marcos ang halik niya. You're still young, Avi, at marami ka pang mararating sa buhay. Huwag mong pairalin ang palaging childish mo. I'm your prof, at ayokong ako ang maging dahilan kung bakit masira ang kinabukasan mo. Pangangaral ni Milo kay Ariana. I need to go. Mira, pupuntahan pa ako. Hindi na hinintay pa ni Milo na sumagot si Ariana. Lumabas na siya sa bahay at napasandal sa gilid ng pinto si Marcos habang pinakakalma ang sarili niya. Muntik na niyang hindi makontrol ang sarili dahil sa ginawa sa kanya ng dalaga. Gustong maiyak ni Ariana dahil sa napahiya siya. Hindi niya intensyon ang gawin yon. Gusto niya lang patunayan rito
na hindi na siya bata kaya niya yun ginawa, pero mukhang mas lalo niyang inilayo ang binata sa kanya dahil sa ginawa niya. Pinahid ni Ariana ang luha niya at bumalik sa kwarto niya. Matapos niyang maligo ay kaagad na siyang umalis sa mansyon ng mga Gonzales. Masayang sinalubong ni Luso si Ariana nang makapasok na ito sa loob. Anak, mabuti naman at napauwi ka, nakangiting sabi ng kanyang ina. Namiss ko na po kayo, ma'am. Si daddy po pala at si kuya. Umalis ang kuya mo, ang daddy mo naman ay nasa kwarto namin nagpapahinga. Halika, maupo ka. Nagwentuhan lang ang mag-ina hanggang sa bumaba na ang daddy niya. Mabuti naman at napadalaw ka, sweetheart. Opo, dad, Mira ipapakiusap ho sana ako sa iyo nakayukong sabi ni Ariana. What happened? Mira problema ba? Seryosong nakatingin ang kanyang ama sa kanya. Matapos makausap ang kanyang ama, ay kaagad na inasikaso nito ang kanyang pag-alis. Ano? Pero bakit? Anong nangyari? Naguguluhang tanong ni Gwen sa kaibigan. Saka ko na lang sasabihin sa'yo, mag-ingat ka rito ha. Mamimiss kita ng husto. Nyakap ni Ariana ang kaibigan saka siya tuluyang umalis. Didiretso na sa airport ang sinasakyan ni Ariana. Sa huling pagkakataon ay nilingon niya ang university, bago na pabuntong hininga. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumipa doon. I'm so sorry kung naging childish ako. Mahal kita, Milo. Unang kita ko palang sayo sa probinsya. Alam ko sa sarili kong gusto kita, at kung meron man akong gustong makasama sa buhay, ikaw yun. Sana ang sapat ng 3 taon, para mapatunayan ko sa yung hindi na ako, bata na totoong mahal kita. Napapikit pa siya bago isinend ang message niya. Pinatay na niya ang kanyang cellphone, dahil malapit na rin sila sa airport. Tanghali na nang matapos si Milo sa kanyang meeting. Napatingin pa siya sa kanyang wristwatch kung anong oras na ba. Pagbalik sa kanyang opisina ay kinuha niya ang cellphone para sana tawagan si Gan, pero pagbukas niya ito, ang isang mensaheng kumuha ng pansin niya. Damit, naimbalto ni Milo ang cellphone niya. Pagkabasa niya sa text ni Ariana, mabilis niyang kinuha ang kot niya at umalis ng opisina. Sir, Myra meeting. Ay cancel mo lahat ng appointment ko ngayon, sabi ni Milo habang hindi nililingon ang sekretarya niya. Pagdating niya sa university ay sinalubong kaagad siya ni Gan. Saan ka ba nanggaling at kanina pa akong naghihintay sa'yo? Alam mo ba maagang pumunta rito ang batang yon para sana kausapin ka, pero sabi ko wala ka rito. Hindi rin kita makontak, mahabang sabi ni Jan. Naihilamos na lang ni Milo ang kamera sa mukha niya. Hindi niya akalain na tototohanin ng dalaga ang sinabi niya. Sa unang araw ni Ariana sa ibang bansa ay nalulungkot siya lalo pat mag-isa lang siya roon. Pero sa tuwing may isip niyang binata, ay kusang lumalakas ang loob niya para labanan ang lungkot niya, at ang tanging kambawi lang niya sa pangungulila ay ang picture ni Milo na nasa cellphone niya. Samantalang sa Pilipinas, hindi mo na naisipang umuwi ng probinsya para kamustahin kami. Sino bang pinagkakaabalahan mo rito at kahit tawag hindi mo na nagawa? Mukhang nakalimutan mo ng Mira magulang ka pang naghihintay sa'yo, mahabang litanya ni Rina sa anak niya. Ma'am, please marami ho akong trabaho rito, kaya hindi ko na naisalipa sa isipan kong pagtawag sa inyo. Marami kang trabaho o baka busi ka sa babaeng yon. Akala mo ba hindi ko alam na pinapahanap mong babaeng yon? Ito lang ang tatandaan mo, Marcos. Kahit kailan ay ayokong magkaroon ng manugang na katulad niya, at hindi ko siya matatanggap sa pamilya natin. Mira ding sabi ni Rina sa anak niya. Ma'am, alam mong ayaw kong pinakikialaman ako pagdating sa personal na buhay ko. Totoong ina kita, pero wala kang karapatan para diktahan kung ano't sino ang gusto ko. Tumaas na rin ang boses ni Marcos sa kanyang ina. Tignan mo ngang naidudulos sa iyo ng babaeng yon. Nakakaya mo na akong pagtaasan ng boses dahil lang sa pagtatanggol mo sa kanya. Ni hindi mo na naisip na maaari akong masaktan dahil sa mga sinasabi mo. Umiiyak na ani ni Rina sa anak niya. Kaagad namang nakonsensya si Marcos sa pagtaas ni ng boses sa kanyang ina. Masyado siyang naapektuhan sa pag-alis ni Ariana, at ang malala pa, dahil walang makuhang informasyon ang tauhan niya para alamin kung saang bansa ang dalaga. Una pa lang ay duda na siya sa dalaga sadyang malihim ito, dahil kahit kaibigan niya, ay hindi alam kung sino ba talaga siya. I'm sorry, ma'am. Okay pero mahal ko si Ariana, at lahat ay gagawin ko maging akin lang siya. Kung hindi ninyo siya matatanggap bibili ako ng sarili kong bahay, para doon ko siya ititira. Walang salita na umalis si Marcos, habang si Rina ay hindi nakasagot sa sinabi ng anak niya. Mabilis lang na lumipas ang panahon. Habang hinihintay ang pagbabalik ng mahal niya, ay ginugol ni Milo ang sarili niya sa pag-aasikaso ng kumpanya.
Namimiss na niya ng sobra-sobra ang dalaga. Minsan ay sinisisi niya ang sarili niya, kung hindi dahil sa sinabi niya, hindi siguro alis ang dalaga. Kuya, napatakbo si Aven na makita ang kuya niya sa kanilang living area. Nakangiting sinalubong ni Landon ang kapatid niya, at niyakap ito. Namiss kita, kuya. Ako rin naman kaya nga ako pumunta rito, para makita ka. Kamusta ka na rito? Okay lang naman ako. Kuya saka hindi mo ba kita nagagraduate na ako sa susunod na buwan? Pagyayabang niya sa kanyang kapatid. I'm so proud of you at nagawa mong pa rin ang pangarap mo. Salamat, kuya. Asensya ka na rin at bihira lang akong makadalaw sa'yo. Alam mo namang ako ng pinapamahalaan dad sa kumpanya. Naiintindihan naman kita, kuya kaya huwag kang mag-alala. Okay lang ako rito. Dumating na ang araw ng graduasyon ni Ariana. Masayang umakyat siya sa stage. Habang nakangiting nakatingin sa kanya ang magulang niya. Nandudun din ang mga ito, para dumalo sa kanyang graduasyon. Congratulations, sweetheart, isa ka ng architect ngayon. Nakangiting puro ni Harrison sa anak niya. Thank you, Dad. Binati rin si Ai ng kanyang ina at kuya. Simpleng celebration lang ang ginawa nila. Kumain lang sila sa labas pagkatapos ay umuwi na. Matapos ang graduasyon ni Ai sa ibang mana, ay sumama na siya sa kanyang magulang ang pauwi sa Pilipinas, dahil sarili naman niya ang atupagin niya. Inaantok na humarap na naman si Marco sa trabaho niya. Ilang araw na siyang walang tamang tulog dahil sa dami ng trabaho niya. Nagtimpla lang siya ng kape, para mawala ang antok niya nang Mira kumatok sa opisina niya. Hindi niya ito pinansin, nakayuko lang siyang nag-review sa mga kailangan niyang pirmahan na maramdaman ang tao, na nakatayo sa harap ng kanyang mesa nang mag-angat siya ng tingin, ay matamis ng ngiti kaagad na bumungad sa kanya. Napakurap si Milo at ilang ulit niyang ipinikit ang mga mata, dahil baka namamalik mata lamang siya. Pero pag dumilat siya, ay ganun pa rin ang nakikita niya. Kahit ilang ulit ka pang pumikit, hindi mangyayaring mawawala ako sa harap mo, dahil totoong ako na, nakangiting ani ni Ariana. Mabilis na napatayo si Marcos at inisang hakbang niya lang ang pagitan nila ng dalaga. Bumalik ka na. Niyakap ni Marcos ang dalaga ng mahigpit ganun din si Ai sa binata. Sobrang nangungulila siya rito, kaya Mira akap niya ito, ay masabi-sabi niyang kumpleto na siya uli. Napatunayan ko na bang hindi na ako, bata na totoong pagmamahal ko sa iyo. Nakangiting pinisil ni Marcos ang matangos na ilong ng dalaga. Hindi mo na kailangang patunayan, dahil una pa lang alam kong totoong pagmamahal mo. Ayoko lang na akong maging hadlang sa pangarap mo ngayong nandito ka na. Hindi na kita hahayaang malayo ka pa sa akin. Masuyong siniil ng halik ni Milo ang dalaga, nakusa namang tinugon nito ang simpleng halik lang ay naging mapangahas. Naglandas ang kamera ni Marcos sa katawan ng dalaga, na nagbibigay ng kakaibang pakatimdam kay Ariana. Mas lalong nanabik si Marcos sa dalaga na marinig ang mumunting halinghing nito. Kaya hindi na siya nakati, binuhat na niyang dalagat dinala sa kanyang kwarto sa loob ng kanyang opisina. Nakarating sila sa kwarto, na hindi pinuputol ang kanilang halikan, bumagsak ang dalawa sa malambot na kama, at doon ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Sa ikalawang pagkakataon ay binigay ni Ariana sa lalaki ang kanyang katawan. Ang kaibahan lang ngayon, ay hindi lasing ang lalaki. Hindi lang sila nakaisa, nakailang round pa sila bago bumagsak sa kama ang dalawa, at dahil sa pagod ay parehong nakatulog ang dalawa. Pagkagising ni Marcos ay tulog pa rin ang dalaga, at nakayakap pa ito sa kanya. Nakangiti niyang hinaplos ang pisi ng dalagat, inamoy ang buhok nito, pinatakan din niya ng pinong halikang noon ito, bago siya yumakap uli sa dalaga. Pagkagising ni Ariana ay mukha kaagad ni Marcos ang nabungaran niya. Good evening, kaagad na sabi ng binata. Gabi na pala, napasarap pala ang tulog ko. I want to talk to your parents, love. Nanlaki ang mga mata ni Ariana sa sinabi ni Milo. Hindi sa gusto nitong makipagkita sa magulang niya, kung hindi ang itinawag sa kanya. Blieway. Ayaw mo bang makilala kong magulang mo? Umiiling naman si Ariana. Tatanggapin mo pa rin kaya ako, kapag nalaman mo kung sino ako sa tingin mo? Hihintayin kaya kita ng ilang taon, kung hindi pa kita gusto talaga. Gusto mo rin ako. Hindi makapaniwalang sabi ni Ariana sa binata. Yes, I love you kahit ano sino ka pa. Hindi magbabagong pagmamahal ko sa iyo. Napayakap na lang ang dalaga sa binata sa sobrang saya. Sa wakas, ay narinig na rin niya ang matagal na niyang inaasam-asam. Matapos mag-ayos ang sarili, ay dinala na rin ni Ai ang binata sa kanilang manson. So this is your house, kaagad na sabi ni Marcos, and makapasok sila sa gate ng manson. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa iyong totoo. Tumango lang si Marty sa dalaga, at nang makababa, ay kaagad siyang hinila ni Ariana papasok sa mansyon. Nandito ka na pala anak, so siya na bang sinasabi mo sa amin ang daddy mo?
Tumango si Ariana sa kanyang ina at proud na ipinakilala si Marcos. Siya po si Marcos, Ma'am. Marcos Villaruiz, pakilala ni Ariana sa binata. Hindi naman alam ni Marcos kung anong sasabihin niya, sigurado siyang nakita na niya ang ginang pero hindi niya lang matandaan kung saan o naghugis bilog ang bibig ni Lena. Habang mirangiti sa mga labi, agre evening po, Ma'am, nice to see you po, magalang na sabi ni Milo sa ginang. Sweetheart, hindi mo naman sinabi na masyadong magalang onong nobyo mo. Tukso ni Lena sa kanyang anak. Nakangiti namang nakatingin si Avi sa lalaki, matapos makaupo sa safai. Sabay na napatingin ang tatlo sa hagdan and makarinig ng yapak, pababa na unang nakababa si Landon, nakasunod naman si Harrison sa anak niya. What the hell? Gulat na sabi ni Marcos sa isip niya na makilala kung sino ang lalaking papunta sa kinaroroonan nila. So ikaw pa ang kinababaliwan ng anak ko, Emar Villaruiz. Napalunok sa sariling laway si Milo nang magsalita ang Ginoo. Sino ba kasi ang hindi nakakakilala sa isang secret billionaire na pagdating sa negosyo, talagang nangunguna ito. Good evening po. Sir ID Rinex, na kayo po pala ang ama ni Ay. No, I know kung bakit walang makuha ang impormasyon ang tauhan ko tungkol sa pagkatao ng anak mo. Dahil hindi pala ito basta-basta lang. Ngumiti si Henny sa binata at tinapik ang balikat niya. Anyway, this is Landon, siya ang panganay naming anak ni Lena. Don't try to hurt my sister's feelings, dahil sisiguraduhin ko sa iyong babasagin ko ang mukha mo kahit kasosyo ka pa ni Daddy sa negosyo. Banta kaagad ni Landon kay Marcos. Tanggap kaagad si Marcos na magulang ni A at kapatid, dahil kilala na pala na ito ng ama niya. Mira tiwala naman si Harrison sa anak niya, kaya hinayaan niya itong humanap ng lalaki na gusto niya. Ang importante sa kanya ay masayang anak sa pinili nitong buhay. Kuya, huwag mo naman siyang takutin, oh. Pigil ka agad ni A sa kuya niya, alam niyang pinoprotektahan lamang siya nito, kaya siya nakikiusap dito. Alam din niyang hindi nagbibiro ang kuya niya, pagdating sa kanya sinisiguro ko lang na magiging ayos ka, ayokong nakikita kang umiiyak. At siyang dahilan na payakap si Ariana sa kuya niya at nagpasalamat dito, masayang nagkasama sa hapagkainan na magkakapamilya, and basagin ni Harrison ang katahimikan nila. Hon, ang sweet ng anak natin sa nobyo niya, mahinang bulong ni Harrison sa asawa niya. Mahina naman siyang siniko ni Lena, nasa hapag tayo, Hon. Baka gusto mong tusukin ko ng tinidor ang mata mo, M. Naring bulong ni Lena sa asawa. Na palunok sa sariling laway si Harrison habang nakatingin sa asawa niya. Kilala si Harrison na malamig at pili lang ang tao na kinakausap. Pero pagdating sa asawa niya, itiklop siya rito. Pagkatapos nilang kumain, ay kinausap ni Marcos ang magulang ng dalaga. Hindi mapakali si Ariana habang nasa loob ng library ang magulang niya at ang nobyo. Pagkalabas si Marcos ay nagpaalam kaagad siya sa nobya. Don't worry, okay lang ako, maimportante lang akong asikasuhin. Kaagad na sabi niya na mahulaan ang iniisip ng dalaga. Okay, mag-iingat ka ha. Thank you and I love you. I love you too. Humalik muna si Marcos sa nobya bago ito umalis. Walang araw na hindi nakatatanggap ng bulaklak si Ariana mula kay Milo, pero ni isang text at tawag ay wala itong natatanggap mula sa lalaki. Nag-aalala na siya rito. At kahit tawagan niya ay hindi niya ito makontak, nakailang balik na rin siya sa kumpanya nito. Pero palaging wala down ang lalaki, hindi pa siya nakakahalata. Don't worry, wala siyang ideya kung nasan ka, at kung bakit hindi ka na nagpakita pa sa kanya. Mahinahon na sabi ni Harrison sa kausap niya. Hindi na matiis ni Milo na hindi makita ang dalaga, pero hindi rin niya kayang suwayin si Harrison. Pagdating sa takdang araw ay bumalik si Marcos, at hindi lang siya nag-iisa, kasama na niya ang kanyang gulang para sa kasal nilang dalawa. Siya ka ba? Alam mo bang pinag-alala mo ako ng husto? Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Natawa naman si Milo nang paghahampasin siya ng knob sa dibdib niya. So sorry kung nag-alala ka sa akin. Minamadali ko lang na pagkasunduan namin ng iyong ama, kuya. Ayokong malayo ka pa sa akin, kaya kahit nahirapan ako ay ginawa ko ang kondisyon nila, at dahil tapos ko na ay libre na akong pakasalan ka. Naiyak si Ariana sa sinabi ng binata sa kanya. Pinataka ni Marcos ang halik ang mga mata ni Ariana para mawala ang mga luha niya, na nagsibagsakan na suot ang napakagandang gown. Ay naglakad sa red carpet si Ariana kasama ang kanyang ama't ina, at kasabay ng paglakad niya ang unti-unting pagtugtog ng Dream About You, kung saan ay si Ay mismo ang pumili. Ang ganda ng bride ko, di ba? Nagyayabang pa si Marty sa kapatid niya, na nasa tabi lang niya ang yabang, samantalang kanina. Para kang bulate, na hindi mapakali sa kakaisip na baka hindi kasiputin ng bride mo, dahil baka nagbago ng isip nito. Dahil gurang ka na, mahinang sabi ni Aaron na ikinatawa ni Milo. Well, hindi na ngayon, nakangising sabi ni Milo, dahil nasa tapat na niya ang bride niya. Nagbigay galang naman siya sa magulang ng dalaga.
Alagaan mo anak namin iho, kung meron man kayong hindi pagkakaunawaan daanin nyo ito sa mahinang usapan, at huwag ninyong hahayaan na maabutan pa ito ng bukas. Tatandaan ko pong lahat ng sinasabi nyo, Ma'am Dad. Ibinigay na ni Harrison ang kamera ng anak niya kay Milo at umupo na sila. Mapayapang natapos ang kasal ng dalawa. Matapos ang reception, ay kaagad na umalis ang dalawa dahil sa ibang bansa ang honeymoon nila. Pagbalik nyo kailangan Mira apo na kaming nabuo Biro ni Harrison sa dalawa na kaagad namang tinanguan ni Marco K. Huwag po kayong mag-alala, gagawin po naming dalawang magiging apo nyo. Balik na biro sa binan bago sila tuluyang umalis. Hindi lubos maisip ni Rina na anak ng isang bilyonaryo si Ariana. Dahil bukod sa magaling ito sa gawaing bahay, hindi rin ito nagyayabang kung anong meron siya. Nung una niyang nalaman na anak Mira aman si Ariana, ay halos hindi niya kayang makapagsalita. Nahihiya siya sa ginawa at pinagsasabi niya rito, at nagawa pa siya nitong patain sa lahat ng masasamang. Maghihiwalay na kasi ang anak niya at si Miles, dahil nakapagsalita ng hindi magandang salita sa kapwa mo, dahil baka sa huli, ay babalik sa iyo ang mga sinabi mo. Kaya pa ba ng tuhod mo? Baka hindi mo na kayang bigyan ng apo sila daddy Biro ni Ariana sa asawa niya. Pwede na nating subukan, natatawang sabi ni Marcos, bago dinaganan ang asawang panay ang asar sa kanya waka. TNNANET Avery Ayana, May Myra Kira Kathy Alex Asher Aaron Alfred Mitch Miles, Ma'am Rina Ma'am Ramona Marcos Milo Lucas Landon Henry Harrison Lucy Lena Tanya Talia Leon Lionel. Talaga? Sasama ka sa akin sa probinsya? Gulat na tanong ni Mia kay Ariana. Bakit, ayaw mo? Sagot ni Ariana. Hindi naman, pero baka hindi na ako makabalik dito. Bakit? Paano ang pag-aaral mo? Hihinto na ako. Wala nang panggastos si nanay. Kaya mamamasukan na lang akong katulong. Talaga? Pwede ba akong mamasukan doon? Excited na tanong ni Ayana. Siya ka ba? Paano ang pag-aaral mo? Sa susunod na sem na lang ako mag-aaral para makasama ka. Sigurado ka ba? Payag ka na. Yes, sigaw ni Ariana. Naiiling na lang si Mira. Tanging si Ariana ang kaibigan niyang gusto, dahil pareho silang mahirap. Pag-uwi ni Ariana, tinawagan niya ang ama. Are you sure? Sweetheart, saan yan, Dad? Gusto kong mapag-isa at I enjoy ang buhay ko doon. Don't worry, mag-ingat ako. Sinusuportahan siya ng ama sa gusto niya. Mabilis ang mga araw. Nasa bus station na sila, naghihintay ng biyahe. Magugustuhan mo talaga sa probinsya namin. Ang ganda ng tanawin. Talaga. May mga gwapo bang lalaki doon? Tanong ni Mira. Lalo na ang mga anak ni Ma'am Ramona, sagot ni Mira. Wow! Excited na ako. Sabi ni Ariana. Namangha si Ariana nang makita ang lugar. Ang ganda. Sariwa ang hangin, sabi niya. Oh, di ba? Mas lalo mo pang magugustuhan kapag nakita mo ang mga gwapo. Napatawa si Mira. Iba talaga ang tipo ni Ariana sa lalaki. Nang makarating sa mansyon, napawo si Ariana sa nakita. Anak, nandito ka na pala. Sino ang kasama mo? Tanong ng kanyang ina. Nay, kaibigan ko po si Ariana. Gusto rin po niyang mamasukan dito. Sagot ni Mira. Hello po. Ako po si Ariana, bati ni Ariana at nagmano siya. Okay, doon na muna kayo sa kwarto ni Mira. Pupuntahan ko si Madam para ipagpaalam ka, sagot ng ginang. Salamat po, nakangiting sagot ni Ariana. Dahil umalis ang isang katulong, agad na pinalitan si Ariana. Marunong ka bang maglinis? Tanong ng ginang habang tinitingnan si Ariana mula ulo hanggang paa. Po, marunong akong maglinis, sagot ni Ariana. Magumpisa ka na sa trabaho mo, masungit na sabi ng ginang. Uy, tara na, yaya ni Mira. Alam mo ba, uwi si Senyorito Aron. Gwapo ba siya? Tanong ni Ariana. At mabait ka. Gusto mo bang ipakilala kita? Sagot ni Mira. Huwag na. Baka makita tayo ni Ma'am Ramona, pigil ni Ariana. Pumasok si Alfred, ang anak ni Ma'am Ramona, at niyakap ang kanyang ina. Ma'am, I missed you. Si Miles kasi, panay ang tawag sa akin, sagot ni Ma'am Ramona. Ang batang yun, mahal ka lang talaga niya, sabi ni Alfred. Lumabas si Ariana at Mira sa pinagtaguan nila. Buti na lang di tayo nakita, sabi ni Ariana. Pumasok na kayo, tulungan niyo akong maghiwa ng mga lulutuin, sabi ni Ma'am Ramona. Sige po. At tapusin lang namin to, sagot ni Mira. Pumasok sila sa kusina. Ikaw na maghugas ng karne, Mira. Ariana, ikaw na maghiwa, utos ni Ma'am Ramona. Okay po. Tahimik silang nagtrabaho nang pumasok si Alfred. Hello, Manang. Oh, bago pala tayong katulong,
Tanong ni Alfred nang makita si Ariana. Senyorito. Naghahanap siya ng trabaho, sagot ni Mira. Wow, hello miss. Alfred Virus. Pakilala ni Alfred kay Ariana. Ariana po, sagot ni Ariana. Napansin ni Mira na hindi bitawan ni Alfred ang kamay ni Ariana. Yung kamay ko po, alanganing sabi ni Ariana. Binitawan ko na. Sorry, sabi ni Alfred at umalis. Love, tinakbo ni Miles si Alfred at niyakap siya. I missed you, sabi ni Miles. Pagdating ng tanghalian, lumabas si Ariana para sabihing handa na ang pagkain. Who is she, ma'am? Tanong ni Miles. New maid, sagot ni Ma'am Ramona. I see, sagot ni Miles habang pinasadahan ng tingin si Ariana. Don't worry, hindi magkakagusto si Alfred sa isang katulong, sabi ni Rina kay Ariana. Sumabay ka na sa amin kumain, anyaya ni Alfred. Love, she's a maid at hindi bagay sa kanya na sumabay, tutol ni Miles. Tama si Miles, anak. Ang mga katulong ay katulong, hindi dapat sumasabay sa mga amo. Hindi yan magandang tingnan, sabi ni Rina. Tama ho ang mommy mo at nobya mo, senyorito. Hindi magandang tingnan na sumasabay kami, kaya kumain ka na lang, sabi ni Ariana. Napigilan ni Alfred ang ngiti, habang si Miles ay nagalit kay Ariana. Ngunit hindi nagpatinag si Ariana at nakangiti pa rin. Hoy, bakit mo pinatulan yon? Tanong ni Mira kay Ariana nang makalayo sila. Akala mo kung sino, pareho lang tayong kumakain ng bigas, sagot ni Ariana. Paano kung paalisin ka ni Ma'am Ramona dito? Tanong ni Mira. Bakit naman nila gagawin yon? Wala naman akong sinabi, sagot ni Ariana. Hayaan mo na sila, problema na nila yon, sabi ni Ariana habang nagbabalik na sa trabaho. Samantala, si Landon ay nagtanong sa kanyang ama tungkol kay Ariana. Nami-miss ko na siya. Hayaan mo siya, dalaga na siya, sagot ng ama. Love, gusto kong mamasyal. Isama natin si Ariana, sabi ni Miles. Okay, sagot ni Alfred. Kahit alam niyang mahihirapan si Ariana. Nag-alala si Mira kay Ariana. Okay ka lang ba? Baka gawing yaya ka ni Ma'am. Huwag kang mag-alala, okay lang ako, sagot ni Ariana. Sa mall, habang namimili si Miles, palihim na sinisulyapan ni Alfred si Ariana. Are you okay? Tanong ni Alfred. Okay lang ako, sagot ni Ariana. He love, kanina pa kita tinatawag, sabi ni Miles. Sorry, tinitingnan ko lang kung kakilala ko, yung tao doon, sagot ni Alfred, na nagdulot ng pag-ubo kay Ariana sa kasinungalingan. Anong nginingiti-ngiti mo? Tanong ni Miles kay Ariana. Kailangan palaging nakangiti, sagot ni Ariana. At sino ang mga agaw sa boyfriend ko? Subukan mong agawin siya at sisiguraduhin kung magsisisi ka, banta ni Miles. Stop it, Miles. Kung hindi ka titigil, mas mabuti pang umuwi na lang kami, sagot ni Alfred. Pagdating sa mansyon, nag-away ang dalawa. Bakit ka nagagalit? Wala namang ginagawa si Ariana, sabi ni Alfred. Galit ako sa kanya, dahil katulong lang siya, sigaw ni Miles. Hoy, ano bang ginawa mo? Bakit galit na galit si Ma'am? Tanong ni Mia kay Ariana. Wala akong ginagawa, nakasunod lang ako sa kanila, sagot ni Ariana. Naku, siguradong magagalit si Ma'am pag nalaman niyang ikaw ang dahilan ng pag-aaway, sabi ni Mira. Ngunit tahimik lang si Ariana at hindi na nagkomento. Hayaan mo na sila, problema na nila yun, sagot ni Ariana habang nagbabalik sa trabaho. Samantala, si Landon ay nagtanong sa kanyang ama tungkol kay Ariana. Nami-miss ko na siya. Hayaan mo siya, dalaga na siya, sagot ng ama. Come on, Dad. Huwag mong sabihin na hindi ka nag-alala, sabi ni Landon. Tiwala ako sa kanya, alam niyang tama at mali, sagot ng ama. Pero hahanap pa rin si Landon ng paraan para matunton ang kapatid. Pasensya ka na, napag-initan ka ni Miles. Nagsiselos lang siya, sabi ni Aaron kay Ariana. Bakit siya magsiselos? Wala ba siyang tiwala sa'yo? Tanong ni Ariana. Hindi ko rin alam. Ngayon lang siya naggaganyan mula nang dumating ka, sagot ni Aaron. Natatawa si Aaron sa kanya. Nawawala ang sakit ng ulo ko, dahil sa'yo, kalog kausap. Talaga. Wow, ang haba na ng hair ko, sagot ni Ariana. Pero naudlot ang ngiti niya nang dumating si Rina. Who told you na pwede kang lumandi sa anak ko? Tanong ni Rina kay Ariana. Isa kang katulong na gustong sirain ang relasyon ng anak ko. Ma'am, stop it. Hindi ako nilalandi ni Ariana, sagot ni Aaron. Umalis ka sa harapan ko, galit na sabi ni Rina. Nagpaalam si Ariana at inirapan siya ni Rina. Pinagalitan ka na naman, tanong ni Mira. Wala yun.
Hindi naman ako gumagawa ng masama, sagot ni Ariana. Ang tapang mo, kahit kay Mami, sabi ni Mira. Anong kaya kung agawin ko si Senyorito Aaron? Tanong ni Ariana. Hoy, baka palayasin ka ni Maam, nag-aalalang sagot ni Mira. Nagbibiro lang ako, natatawang sabi ni Ariana. Darating ang isa pang anak ni Maam Ramona sa susunod na linggo. Wow, ilang taon na siya? Tanong ni Ariana. Magtenegatibo 26 na siya sa susunod na buwan. Sagot ni Mira. Gwapo ba siya? Tanong ni Ariana. Sa tingin mo, hindi ba? Sagot ni Mira. Mabilis na lumipas ang araw, at nang dumating si Milo, halos malaglag ang panga ni Ariana sa ganda ng lalaki. Para siyang nakakita ng anghel na bumaba sa lupa. Can you hear me? Tanong ni Milo kay Ariana, na agad napansin ang pagkataranta ng dalaga. Ay yes po, senyorito, sagot ni Ariana. Tumaas ang kilay ni Milo nang makita ang ayos niya. Hindi ganyan mag-ayos ang isang maid. Wala ka bang uniform? Para kang prostitute sa suot mo. Nagdawanan ang ibang maid, habang si Mira ay naawang nakatingin kay Ariana. Alam niyang nainsulto ito. Nang makaalis si Milo, nilapitan ni Mira si Ariana. Pasensya ka na, nakalimutan ko. Ayaw ni Senyorito Marcos na magsuot ng ganyang damit ang mga maid. Gusto niya naka-uniform. Kuya, sigaw ni Ariana nang makita ang ngiti ni Miles na patakbong nilapitan ang bagong dating. How are you here? Tanong ni Miles sa babae. Okay lang, kuya. Nandito na kayo ni Aaron, kasama ko sa mamasyal, sagot ng babae. Pero pagkatapos ng birthday ko, babalik na ako sa trabaho. At least nakasama pa kita na matagal, sagot ni Miles. Nainis si Ariana sa babae, na parang nakakapit kay Milo at hindi siya pinansin. Ariana, igawa mo kami ng snacks at dalhin mo sa hardin, utos ni Rina. Sige po, Maam, maiksing sagot ni Ariana bago umalis. Pagdating ni Milo sa hardin, nagtanong si Aaron, kamusta ang trabaho, kuya? Okay naman, minsan sakit sa ulo, sagot ni Milo. Mira, napupusuan ka na bang babae? Wala pa akong nagugustuhan. Ayoko sa babaeng pera lang ang habol, sagot ni Mira. Ikaw, kailan nyo balak magpakasal ni Miles? Tanong ni Aaron, na napaupo sa tanong. Darating din kami diyan. Gusto ko munang i-enjoy ang buhay namin, sagot ni Miles. Pagdating ni Ariana sa hardin, nagtatawanan ang lahat. Bakit ang tagal mo? Kanina pa kami naghihintay, pang-insulto ni Miles. Ngunit ngumiti si Ariana. Okay lang, mamit. Mas maganda naman ako sa sinasabi mong bata, sabay kindat niya. Hambog ka pa, sagot ng dalaga kay Ariana. Okay lang maging pilingera, Maam, kung totoo naman, sagot ni Ariana habang inilalapag ang snacks. Enjoy ka po sa snacks, Maam, sabi niya bago umalis. Maam, hindi ko talaga gustong ugaliin ng bago mong mait. Isa lang naman siyang katulong, inis na sabi ni Miles. Hayaan mo na lang siya, iha, sabi ng ginang. Tumahimik si Miles, ngunit gusto na niyang sakalin ang bagong katulong. Naiiling na lang si Marcos na nakikinig sa dalaga. Isa si siya sa Mira ayaw sa ugali ng bagong katulong dahil sa kilos pa lang ng dalaga, ay alam niyang Mira kakaiba rito. Yun ang hindi niya gusto. Pero ang pagiging matapang nito